Alhamdulillah, ako ay nagpupuri at papasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay pinahintulutan na magkita. Ang ibig sabihin ng Alhamdulillah, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay tanging nauupo lamang sa Allah. Yan ibig sabihin ng Alhamdulillah. Ang Alhamdulillah, ito po ay salitang Arabic. Itong sinasabi ko, mula ito sa banal na Quran. Ang Quran, ito ay salita ng Diyos na tinatawag itong huling revelasyon, huling testamento, na isinulat ito ng mga sahaba, mga disipulo, mula kay Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad, siya po ang huling propeta. Kung may naunang propeta, may huling propeta. So lahat ng mga propeta ay dapat natin silang igalang, mahalin at respeto sapagkat sila ay mga sugo at mensahero ng Panginoon. Ngayon, nais kong malaman sa iyo, nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Ang Islam po ay ilango sa salitang salam na ibig sabihin ay kapayapaan. Total submissions and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod-pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kung ang mga ating kabawayan ay tinatawag siyang Panginoon, Rab, Diyos, Creator, yan po ay mga title po. Kumbaga ikaw, tatay, gwardiya, kuya, pinsan, pero yan ay title. Ang pangalan mo ay alin, no? So ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Kapag ikaw ay humihingi ng tulong kalinga, sasabihin mo lang, Ya Allah, o Allah, tulungan mo po ako. So ang Allah ay salitang Arabic, nang ibig sabihin ay Creator. Siya po ang lumikha ng kalangitan, kalupaan, siya ang nagbigay buhay sa atin, babawi ng buhay. Ang Allah ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagsabi sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. And those who disbelieve in their Lord, Allah, is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino mang hindi naniniwala sa God, sa Creator, sa Allah, ay katiyakan sa kanila ay kaparusahan sa impyernong apoy. At sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic connotation, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Sino man na naniniwala sa kaisa ng Allah, gumagawa tayo ng mga maraming kabutihan, pinangako ng Allah na maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya ano ang gagawin natin para magkaroon tayo ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang, kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung anong sinabi nila, sabihin natin. Silang lahat, mula kay Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad, silang lahat ay sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Kaya bago tayo maghiwalay, ay aalalayan kita na bibigkasin natin ang pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sapagkat kapatid, Brother Alin, ay kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang nangyayari. Ano po? Kaya ang mga oras na ito ay mahalaga, higit sa pilak gintong anumang kayamanan. Marami nang naunang pumanaw na matay. Sino ang susunod na mamamatay? Tayong mga nabubuhay. Pero ito ay ghaib, inilihim ng Allah kung kailan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay no person knows in what land he will die. No person knows what he will earn tomorrow. Kaya aalalayan kita. Ganyan po ang kanang kamay. Ganyan ang kanang kamay. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Assalamualaikum. Payapaan ng Diyos ng Allah ay sumasaksi. Maraming salamat. So mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, tayo sumunod sa utos ng batas ng Allah. Simple lang, sambahin natin siya, gawin ang lahat ng uri ng kabutihan, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Okay, maraming salamat.